Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung ano yung mas maganda kung bibili ka ba ng pre-built na bahay or gagawa ka ng bahay from scratch. So pag-uusapan natin sa video na to yung pros and cons. May mga nagtatanong kasi ano yung mas maganda kung bumili na lang ba ng bahay na gawa na or ikaw mismo yung magpapagawa. So, tignan natin kung ano yung mas bagay sa'yo. So kapag ikaw ay bibili ng bahay, so ang pinakaunang advantage talaga niyan is pwede kang mag-move in agad. Hindi ka matatagalan sa paglipat kasi nga ready na. Whereas kapag magko-construct ka pa, it takes 6 months or even years bago ka makalipat. So yan yung kagandahan kapag bumili ka ng bahay. Isang advantage niya is less hassle talaga. Hindi ka na mamomroblema sa construction, wala ka nang iisipin na papasahurin or babantayan ng mga trabahador or hindi ka na mahihirapan sa yung contractor kung pinapasakit yung ulo mo. So, less hassle talaga kapag bibili ka na lang diretso ng bahay. Kapag bumili ka din ng bahay, mas easier yung financing. Banks often have existing mortgage options para sa mga pre-built house. Kadalasan kapag may mga developer, may mga kukuha din. So, sure na may mga kapitbahay ka na. Tapos, mostly, dinidevelop talaga kompleto na. May utilities, merong road, syempre, may kalsada talaga, at merong mga amenities. So, yun yung kagandahan. Meron ka ng established na neighborhood kapag bumili ka ng mga pre-built na houses. So, ang magiging cons naman ng kapag bumili ka ng mga pre-built houses is that wala ka talagang customization. So, kung ano yung napili mo, parang i-fit mo na lang sa gusto mo, pero hindi mo talaga siya na-customize kasi nga pre-built na nga. Wala ka nung ginagawa yun. Kailangan mo lang mag-settle lang dun sa kung ano yung existing, yung paano yung pagka-arrange or pagkasunod-sunod ng floor plan or layout ng iyong bahay na nabili. Wala ka talagang customization kasi nga pre-built siya. Yan yung una na pinaka-disadvantage. Pero kung wala naman sa'yo yung customization, okay lang din naman. Basta nag-fit siya sa requirement na gusto mo. So, ito yung isa sa disadvantage din talaga ng mga pre-built houses is that may mga possible na hidden na issues. Yung katulad sa isang nag-comment sa comment section dun sa isang video ko, sabi niya na yung nabili daw niya na bahay is that within 1 year lang na lumipat sila, may mga tagas daw or hindi mga naayos na tiles, hindi nagfo-flow ng maayos yung tubig sa kanilang CR, may mga issue sa CR, may mga leak, may mga napansin sila na wall nababasa daw pag umuulan kasi yung binili nila yun hindi nila nakita kasi tag-init. Tas nung tag-ulan na lumabas na yung mga issues. Tapos isa din sa magiging disadvantage kapag bumili ka ng mga pre-built is that hindi naman lahat ha. Ito lang, may mga tendency lang talaga na maaring magkaroon ka ng issue. Lalo na kung hindi mo alam kung paano yun ginawa, kung yung structural nun is maayos ba talaga. So yung mga maintenance problems ay hindi mo na-anticipate or hindi mo nakita kasi nung tinignan mo, sobrang perfect pa, pero nung kinalaunan or after a year lang, nagsilabasa na yung problema. So isa yan sa talagang babantayan kapag mga pre-built na mga houses. So isa din sa disadvantage kapag bumili ka ng mga pre-built house is that yung budget mo is hindi ganun kalaki. Tapos yung nagustuhan mo na location is yung mga prime locations. So talagang mas mahal yung value nun or mas mahal yung benta nun sa'yo. Kaya minsan naiisipan mo na dito na lang sa mas malapit sa amin or doon na lang sa isang location na mas cheaper imbis na doon ka sa gusto mo na place since yung sa budget nga nagkakatalo dahil nga yung pagpili mo depende kasi kung saan yung swak sa budget mo. Isa yan sa magiging disadvantage. Kahit hindi mo masyadong gusto yung lugar, pero since dun swak yung budget mo, yun yung pipiliin mo. Tapos kapag mga pre-built, for example, yung nabili mo is hindi na bago or hindi new developed or mas matandang bahay na or pre-built na bahay, I mean natirhan na for like ilang years, so maaring yung maintenance nun is magastos na. Marami ka nang aayusin, meron ng mga babaguhin or dapat i-renovate. Isa din yan
yan sa magiging disadvantage. Hindi mo siya nakita in the first place kung paano ginawa, paano yung planning nito para sa maintenance nito in the future. Kasi kapag gumagawa ka kasi ng panibagong bahay or new na bahay, is that at least alam mo saang area yung tinipid mo. So ang disadvantage din kapag bumili ka ng mga older na bahay is that pwedeng yung ginawa na yun is hindi siya energy saving kasi nga hindi mo alam minsan ang nabibili mo yun pala hindi gumamit ng mga energy saving features or maaring luma or mas matagal na tapos bibilhin mo kunwari natirhan na din yun ng for ilang years tapos bibilhin mo siya. So yung maintenance nga as nabanggit ko kanina isa yun sa titignan mo kasi nga magsisilabasan na yung mga sakit-sakit or mga problema, mga hindi na waterproofing, tumatagas lalo na pag umuulan. So yun yung mga disadvantage kapag pre-built na bahay tapos bibilhin mo. Kaya talaga maging maingat tayo kung option talaga natin bumili na lang at hindi na magpagawa ng bahay kasi nga matagal at time consuming, stress kasi magpapakonstruct ka tapos yung funding pa kailangan mo talagang kumplituhin para hindi sakit sa ulo. Kapag option mo talaga na pumili ng mga pre-built houses, kailangan mo talaga tignan ng maayos especially sa maintenance nito kung paano ito i-maintain sa susunod na mga taon kapag tinirahan mo na. Magsisilibasan kasi yung mga kailangan i-consider pag nandun ka na talaga mismo, yung na-experience mo na ano yung mga kailangan ayusin. So dumako naman tayo kapag ikaw mismo yung magpapagawa ng bahay. Unang-unang advantage niyan is talagang mako-customize mo. Meron kang full customization. So madidiscuss mo ng maayos sa nagde-design or magde-design ng bahay mo na ito yung gusto mo, ganito yung magiging sunod-sunod or ito yung magiging layout na gusto mo or na-imagine mo sa yung dream house. Meron kang full customization. Isa talaga yan sa pinaka magandang advantage kapag ikaw mismo yung nagpagawa ng bahay. Since ikaw talaga yung nagpagawa ng bahay, alam mo na bago yung gagamitin mo ng mga materyales and efficient yung methodology na gagawin or yung gagawin ng iyong contractor, example. So, pwede mong ma-incorporate yung mga modern technology na magpapabilis ng paggawa ng iyong bahay. So, isa sa pinaka-advantage kapag ikaw mismo yung nagpagawa ng bahay is yung walang hidden issues. Since ikaw mismo yung nagpagawa or kung may kumuha ka man ng contractor, alam mo, face by face, nakita mo talaga, maliban na lang kung hindi mo binabantayan or wala kang pake hanggang matapos yung bahay. Alam mo na etong area na to, na waterproofing talaga. Pagdating ng panahon, hindi ka mahihirapan kasi yung ginawa mo is energy efficient at alam mo talaga na hindi ka kain ng malakas na kuryente kasi hindi iinit masyado yung kwarto, well ventilated. Alam na alam mo kung ano yung meron sa bahay. So walang hidden issues kasi kunwari pre-built yun tapos may tumira na din dun. Compare sa ikaw mismo ang nagpagawa, alam mo na walang problema sa plumbing, sa electrical wiring. So alam mong bago talaga lahat. Maliban na lang kung wala ka dun habang pinapagawa yung bahay mo tapos wala kang ibang pinagkatiwalaan kundi yung contractor mo lang tapos hindi naging maayos yung paggawa, yun, ibang usapan na din yun. Pero itong setup na to is nandyan ka tapos nakikita mo talaga ano yung mga ginagamit na materyales, na sunod talaga yung anong nakalagay sa specifications na gagamitin. Yun yung kagandahan kapag ikaw mismo yung nagpagawa kasi maiiwasan mo talaga yung mga hidden na mga issues. Kung meron man, at least hindi ganun kadami kesa sa bumili ka ng pre-built na bahay. So, potential cost saving din kasi kung maayos or well-planned talaga yung pagkagawa at nakakuha ka ng maayos na mga trabahante or workers tapos na-execute, nagawa yung plano at walang mga redo, walang mga variation orders or naiwasan talaga yung mga tibag at maayos talaga yung pagkagawa. Well-planned talaga. Hindi na delay, walang delay. Kung similar size ng pre-built tsaka new, pre-built na bago compare sa bahay din na pinatayo mo na ikaw mismo ang nagpatayo, maaaring mas cheaper yung ikaw mismo yung nagpagawa. Pero may mga factors pa rin ha na i-consider kasi what if kumuha ka ng contractor tapos mahal ang singil sa'yo? Or what if
if arawan or pakyawan, ikaw mismo ang nagpagawa at maganda naman yung naging result. Pwede ding nakakuha ka din ng mas murang contractor at ikukumpara mo yung pre-built versus dun sa bago mong pinagawa. So, mas cheaper pa din or makakasave ka kapag ikaw mismo yung magpagawa. Pero, yung cost ka nun sa kung ikaw mismo yung papagawa is kahit papano, kompleto na yung budget mo para hindi sakit sa ulo, para tuloy-tuloy din yung trabaho. Kapag pre-built naman, kung nakapag-loan ka, mababayaran mo lang siya monthly, hindi mo buuhan talaga na maglalabas ka ng pera kesa dun sa magpapakonstruct ka na kailangan talaga nandyan na yung fund kahit papano, kompleto na para hindi mahirapan kapag pinapagawa na yung bahay. So, yun na nga, isa sa disadvantage talaga kapag ikaw mismo ang magpapagawa is time consuming. Given na yan kasi lalo na kung malaking bahay ang pinapagawa mo, it takes months, years pa sa iba, diba? So, talagang time consuming siya. Hindi katulad sa pre-built or nagawa na bahay or bahay na bibilhin mo kapag nabayaran mo na or na-settle na yung terms of payments nyo, pwede ka na mag-move in. Whereas, sa ikaw mismo yung magpapagawa, aantayin mo pa, hindi ka basta-basta makakalipat hanggat hindi pa natatapos yung bahay or yung project mo. So, pangalawang disadvantage kapag nagpapagawa ka, syempre, stressful siya. Kasi sabi pa nga ng iba, gusto mo bang ma-stress? Magpagawa ka ng bahay. Yun yung sinasabi nila. Pero, depende pa rin kasi may mga nagpapagawa naman na hindi naranasang ma-stress kasi may nakuha talaga sila na maayos na mga worker at trabahador or nakakuha sila ng maayos na contractor. So kapag nagpapagawa ka ng bahay, pwedeng mag-fluctuate yung mga materyales, yung mga presyo ng materyales. Depende kasi kung anong buwan. May mga time talaga na biglang tataas, may time din na bababa, ganun. Isa yan sa i-consider mo. May mga changes sa cost since may changes sa price ng mga major materials na gagamitin. Isa pa sa magiging disadvantage kapag magpapagawa ka mismo ng bahay, kung wala ka pang lupa. So, kailangan mo mag-secure muna ng lupa. Kung nagkataon yung gusto mo na pagtayuan ng bahay is mahal na talaga yung presyo per square meter. So, pwede din siyang maging advantage kasi what if yung pagtatayuan mo is lower yung cost or sa probinsya, mas mura yung lupa. So, isa sa magiging disadvantage talaga is kung wala ka pang lupa at kung bibili ka pa ng lupa. Tapos, nataon na ang gusto mong pagtayuan is ang mahal per square meter. Pero, on the other hand, pag meron ka na ding lupa or mas cheaper yung bentahan ng lupa dun sa probinsya nyo, tas dun ka magbalak magpatayo. So, hindi yan magiging issue. Pero kung ang napili mo or ang pagtatayuan mo ay mahal per square meter, yun, dagdag talaga yun sa iisipin mo kapag magpapagawa ka ng bahay at wala ka pang lupa. So, which is better? So, buying is better kung gusto mo na mabilisan, makalipat agad, may convenience, tapos na pre-predict mo na hanggang magkano aabutin ng binibili mo. Yung predictable na siya na ito lang yung cost na gagastusin ko. Maliban na lang ha sa maintenance cost kung may mga issue yung nabili mo. Pero kung wala namang issue yung nabili mo na bahay, so hindi mo naman yan poproblemahin. So building is better naman kung gusto mo talaga ng full customization, gusto mo talagang masunod ano yung gusto mo na plano para sa iyong dream house. Kapag willing ka to manage the process of building a house. So, mas better siya. Gusto mo talaga na yung bahay na ipapatayo mo is meron talagang structural durability at saka cost efficiency. Maganda magpagawa ng bahay. So, sa iba naman, mas pinipili talaga nilang bumili na ng pre-built lalo na kung papaarentahan lang nila. Ganon, hindi sila mismo yung titira. May mga factors din na kailangan i-consider. Depende pa rin po sa inyo. Maigi na mag-research pa rin at alamin nyo talaga yung priorities nyo, kung ano ba talaga yung inuuna or una nyong tinitignan, kung bibili na lang ba or ikaw na mismo yung magpapagawa. So yun lang muna for today. I hope na may nakuha ka sa video na to, and kung may maidadagdag ka or may naging experience ka sa pagbili versus sa pagpapagawa ng bahay, pwede mong i-comment sa comment section para mabasa ng ibang gustong malaman kung ano yung gagawin nila kung magpapagawa sila
sila ng sariling bahay or bibili na lang ng pre-built na bahay. So yun lang muna for today, and thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers at mga nanonood. Thank you for supporting my channel. Naka 22,000 subscriber na tayo ngayon. Maraming salamat, at ikaw dyan na nandito pa rin hanggang dulo, maraming salamat, at see you again sa aking susunod na video. Bye!